Prayer to Saint Rita. O glorious Saint Rita, thou did share in the marvelous manner the sorrowful passion of our Lord Jesus Christ. Grant me the grace to suffer in patience the miseries of this life, and be my refuge in all my necessities. Amen. Saint Rita, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So good morning everyone. I'm sorry it took a bit of time no kay nag-reboot pa ko sa ko ang laptop mangud kay kapila siya kanang ga bisyo-bisyo ba niya dili mo gawas ang screen. So nabalaka po ko nga basin dili na mugana ako ang laptop. So need ra di ay siya og reboot og pila ka kuan. So good morning everyone. This morning we are going to have like kuan siya kanang murag step by step ra siya nga discussion on the process sa pagsulat no sa inyong methodology. So ang principles sa tuan na discuss sa duha ka Sabado, then karon is ang pagpasunod na jud niya. So basin maaptan po tag at least an hour and a half, appeal na lang po na ang questionnaire. And then mohatag na lang pod ko og kanang pagpasunod sa inyong manuscript, although naa na may format naka-upload sa Google Classroom like what I've said, igo ra jud mo lantaw dito. Katong inyong mga corrections, I hope na apply na ninyo kay magsulat na pod mo next week no. So dili ko kamit niyo sa 28 kay na ay redefense ang IT manggod, so mulingkod po ko ito as panel, pero usually I'm more concerned with the manuscript naman raman nila no. So namang redefense sa wala nakapasar atong pag Thursday. So mobalik na pod mi og kuan mulingkod as panel no. So I will not be around sa 28, but I do hope that you take the time to write no, especially padulong na pod na siya Holy Week. So Holy Week nila ta kamit ana sa April 4. And then ang ato ang sabot is April 30, complete naman na dapat na submission of your chapters 1 to 2. Okay. Let me just share my screen. Okay, so welcome to our chapter 2 nga discussion on which is methodology. And then ang contents naman ato ako namang na-mention sa ato ang first two discussions. So diba, nag-discuss ako last time about the research design, the respondents, the instrument, the data gathering procedure, data analysis, and then also the ethical considerations, no? Which is more man dyan na siya ang unod sa to ang methodology. And then maghimo po ta sa to ang questionnaire, which should be aligned from our SOP, no? So diba nag-check naman ko previously nya, pasensya lang dyan sa katong mga na-late og submit, wala pa na ko na open no kay kanang gatambak ako ang checkanan. So ga-check ko sa thesis sa tourism, sa IT, and sa education pod kay ang education sa April sila mo final defense. So ang tourism is karong Monday, which is advicees pod na ko at the same time. Then ang IT is both third year and fourth year. So ubay-ubay jud ko og checkan. So kuan na ako na ginapila na ako na kinsay una mo submit mo na akong una checkan. So basin wala pa ko ka feedback sa kato na late og submit. I will try to make the time tomorrow no, kaya ako ang gina-check man gud ron is ang kuan katong mo proposal sa Friday og mo final defense sa Monday. Okay, so naa na may scheduled defenses. But sa 28 na apod mi redefense. And then April 11, by the way, sorry to inform you no last minute. So 28 is redefense sa IT 4, and then 11 would be the proposal. Title proposal capstone proposal sa third year na mo nga undergrad college students, kay tulo man na kabuk ilang i-present, then tulo po na capstone ilahang i-demonstrate. So pilian pa na mo out of the three, so medyo it would take a longer time no. So wala po ko ani di ay kay supposedly 10 would be our scheduled defense for the third year nga mo present silang proposals, but unfortunately we have we have a scheduled seminar. So may scheduled seminar ana na pod no, so wala na pod mi ana nga schedule. So 28 to 11 wala jud ko 4, wala man na kay Holy Week man na siya. So most probably I will just make a follow up na lang sa inyo around 18, because again no, dapat ma-combine na siya ninyo inig ka 30, complete na siya tanan with the title page and all. Okay,
And then, I think I provided you with this manuscript. If wala pa, i-upload na nako no kay. Wala pa ko ka-upload sa previous pod nga recording sa atong last Saturday. Kay naako'y lakaw pagkahuman, no. Nag-assist po ko sa kong manghod nga ga-thesis pod sa UNOR, no, ilahang kuan. Sa to? Kanang work building nga ilahang i-propose sa CSR. So, anyway, mauna siya mga schedule. So, I really do hope nga, despite nga kanang dili kay ko ka-monitor ninyo sa 3 Saturdays, masugdan ninyo ang inyong methodology. And then, also inyo hapon nga questionnaire. Kaya ipasubmit man ako siya sa 18. So, sa 18. Tas taas pa siya. Oy, supposedly, pwede gani siya sa 4. Pwede siya sa 11. Ito, April 11 na lang na to ipasubmit. Kuan man taron, 21 man taron. Taas na nga time mo. That's 3 weeks na akong ihatag sa inyo. Taas na gani kaayo na, no, supposedly. Mas kitag usa ka semana lang unta, no, then mag-submit. But again, no, I take consideration also nga all of us are busy, and then methods of research naman pud ni siya. Ka muna na bahala ana mo sa inyong own deadline once you are into thesis writing na. So maingon lang ko sa inyo ha nga dili pud ma-push through ang inyong defense kung dili pud mo maning kamot pud, diba? Lahi man ang arrangement ang per program, no? Sa MAGs is different from MAED, no? Kung si MAED dali ra, it's because we are pressured, no? We are given schedules. If we cannot defend on that scheduled date, they will not graduate, no? Sa inyo is mag-agad ra jud ninyo. So if you want to graduate on time, you really have to also commit, no? Siguro ko balik an reminders na jud per me. Okay? So again, I will just schedule the deadline for methodology nga kung i-discuss karon, that would be on April 11. And then the rest na matag kog mga corrections probably. Wait na for a while ha. Okay. So man siya no 11 kay probably around mga 18, no, kung makalugar-lugar ramad ko kay akong mga schedules diri pa man, maka-check pa ko sa inyo nga work, and I will return it to you, and then you can combine it for the rest of the remaining weeks until April 30. Maro na ang final submission date, kay I will be providing you with your grades na ana after, no. So syempre I would also refer to the quality of your work. So by that time, no, I will provide rubrics pod sa kuan. Hatag lang ko og rubrics pod sa pag-grade ninyo sa inyong final na jud nga grade nga isabit na ko sa registrar, no, based on the content of your paper, the quality of your paper, no, as well as the correct arrangement of the format. Okay, so we will start first with the formatting ha. When you make the chapter 2, like example inyo na i-combine ang chapter 1 and 2 sa inyong manuscript for your concept paper. Now, make sure that the page number, if you're going to place a page number, it should not be visible, no? Every chapter page should not have like a visible page number, like chapter 1 and then chapter 2 pod nga chapter page. Dayon kanang buta ang kana ana is moadlo lang Japon ka og chapter page, no, kanang insert page naman kanya upper right. Insert ra ka ana og kanang shape, kanang sample kanang square abi nga shape niya, ang iyahang fill is white pero wala siya outline. So mo camouflage siya diri, kung imo siyang i-drag ibutan diri matabunan ra ni siya. Like this one for example. Para ni no si 107 nya makita man Japon na siya. So butangan na ako nag-shape. Wait lang, ang fill na ko na is white. Kansa sa the no outline. Tabo na siya na dira. Para kung mag-print na, di siya visible. Okay, but this is only intended for the chapter pages, ha? Like chapter 1, chapter 2, ano may ani ba? Nasa visible. That is for formatting lang only, ha? Just a reminder lang. And then, syempre para kuanta, para uniform, no? Ang ato ang pag numbering sa chapter should be in Roman numeral. And then, uppercase tanan ang title. Like, for example, chapter 1, introduction. So, naka-uppercase. Then, background of the study, dire naman sa kilid. And then, ang kari sa methodology is which is chapter 2.
naka uppercase pod siya. So meaning caps lock, no? Uppercase siya tanan. Then just provide a very short introductory paragraph, no? Like katong ato ang introduction, no need naman si chapter 1 ng introductory paragraph because you already have the background of the study. So in here, na siya introductory paragraph. Okay, so very short lang. No need nga kanang taas kayo. Naiuban sa inyo hang when you provide like kanang mga paragraphs tag-as jud kaayo siya. So just keep it kuan lang kanang like straight to the point. Yeah, very small lang jud kaayo ang yung ibutang. No need to write everything down, no. Only the important or salient parts lang. And then we will start with the research design. No, di na ko mo explain unsa na kay syempre na-discuss naman nato natong last 2 Saturdays, diba? Itong mga lain-lain nga research design, no? So, katong na mga is there a significant relationship? Kabalo naman mo nga correlational, descriptive correlational. Syempre, di mo po ta kaagtog correlational kung di pa ta mag-descriptive una, no? It's given naman po na siya. Or kung if you compare like two groups, no? Or two variables, no? That is comparative. Diba? So, for those nga katong nag-conduct og study nga they are comparing different groups, no, para sa bag-o lang ko to nag-defend nga mathematics pod, no, nga kanang comparative to ilang proposal kay kuan to ilaha direct teaching and inquiry based. So kuan lang ang challenge lang ako nila is they have to make sure nga both of their variables kay controlled, no, the number of students, the year level, pati ang program dapat the same, no, the number of lalaki o babae nga estudyante is dapat parihas, no, they have to be like at least dugol-dugol sila og edad, no, dapat natin controlled variables para mas accurate pa dyan nato ma-compare ang difference between inquiry based og kanang kuan direct, no? I think direct siya nga teaching, no, direct teaching strategy sa mga ana unya same topic ra pod, same topic sa mathematics unya same time frame pod ang given also to do like pre-test and post-testing. That is comparative, no, you're trying to compare the two variables, no, sabi difference ana nila do. Pero same ra good nga nagbutang mo og demographic profiling in your SOP, in your statement of the problem. So for example, no, you would want to know like the sex, the age, no, of the students, no, and then kay inika later on, no, once mag-data gathering na ka, mo po na siyang i-classify according to male or female responses or according to their age, nga around ani nga bracket kay mo nilang mga responses, or according to the findings of the study, like the female students are more susceptible to this kind of experience compared to male, mga aing ana nga so that's comparative, diba? Nahato na ako to example ato pag last 2 Saturdays. You can just check the handouts that I provided in the Google Classroom as well as the recording. Ang last week yung recording wala ko na-upload kina na busy after jud pagkahuman jud klase, no. Yeah. Napuputi defense last time I think, no, when we manang dali po ko ato og human sa class. So manibutang siya ninyo if it's qualitative descriptive correlational, pwede ra gani putang ka dirag correlational ra, no, kay kanang understandable naman siya na siya nga kung correlational na gani quantitative, no. So i-discuss na ninyo nga, no, kani siya nga design is appropriate to your study. Okay? Yeah. Kani kaya mo po ning gipausab kay before pag pre-defense pa man gud ni wala pa ko kakita sa final revision. So kani siya is kanang change lang to kuan mas dapat siya mas recent na citation, the better. And then we have the respondents. So right after the wait lang, let me just scroll up, no, sorry. So next is the respondents of the study. Okay, so since quantitative ito, ano, respondents of the study ang tawag sa ilaha, and then sa diri man go, no, sa tong ethical considerations nato is okay ra if I mention ang school and all, no, depende na ha naman koy uban nga kuan nga like sa scope or sa respondents, like dili jud specifically identify asa jud na sila, no, uban na is like a certain school in Negros Occidental o kanang mga aing ana, no, pero dili is gi specify jud siya, no, like sa CSR they don't really mind naman, no, ang ilaha raman is mas maayo if specify kay pangitaon jud sa panelist like asa man ni imong mga respondents gikan na, no. So napay uban nga institutions that they would prefer to keep the
identity of the respondents as well as the location of the study kanang confidential, no, kay para dili pod ma jeopardize po lang kaso nga kanang like the responses for example, no, may put them at risk. May uban mga ing ana no nga ana kataas ilahang pagkuan sa confidentiality, no, pero diri is gipa-specify jud siya no, CSR gipa-specify jud kay labi na mga panelist sa amuan nga kanang kuan nga paki-specify no asa ni siya nga school, asa ni na conduct nga study, so mag-agad ra jud ta sa unsay format no or gi-require sa eskwelahan. So muna siya 160 public elementary school teachers gikan sa 22 Calatrava District 1 schools no, within this school year. So iyang identify ang total number asa na sila and then unsa nga sampling method. So diba bago ra pag ko nagklase sa sampling method ato no pag last 2 Saturdays balik lang mo dito. Then pwede ra pud mo if when in doubt you can go to online no naman ay mga different statistical online platforms no nga wherein makasuggest pod sila kung unsa appropriate statistical tool no. I'm not really quite adept no, I have to be very transparent with you. I'm not really quite adept with the statistics no. Medyo na ako ang kanang kuan. It's not my forte no. Dili siya ko forte. That's why I always consult like a statistician or a colleague that is really good in statistics. Dira jud ko mangutana sa ilaha no. Although like for example, pwede ra ko kakuan, pwede ra ko ka-suggest like for example kani ka ma'am, I suggest stratified random sampling because magkuha man gud siya og mga different respondents per school. So para evenly and proportionally distributed sila. So I suggest me stratified random sampling kay tungod magkuha ta og participants per school. Same pod na siya like for example, if senior high inyohang respondents no grade 12. So mukuha man jud ta ana og sample sa each of the strands, diba? But I don't think they would call it strand anymore next year no with the modified senior high school curriculum. But for karon sa daan lang o sa ano kana diba lain man nag strands or academic track. So I will often suggest nga okay mag-certified random sampling lang no, mukuha lang mo og sample size from each of the strands like sample strand from ABM nya per section pod na siya magkuha pod ta para proportionally and evenly distributed. Okay nya when we talk about again no like proportionally or evenly distributed dili ingon nga kanang kung tan ra pod tanan no sa tanan nga strands sa tanan nga sections dili pod no kanang i-compute jud nato ang total number of respondents o sa nato kaon ang sample niya kay para ma represented jud no kay nang may ubang population nga daghan no like was daghan ang ABM compared to STEM for example no nya kung tan na kabukon tong kwaon sa ABM it cannot accurately represent the entire population of ABM students. So mo pod na siya no. So magdepende no napot ay mga multi-stage no magda-discuss na po nako to last time di ba na kung dako jud kay syudad no para sa kuha kay multi-stage certified random man to ako ano kay kanang per municipality o per city nya kada city pilion na pod nako to ang ilang mga hospitality tourism establishments nga DOT accredited. Unya mokuha nya kada establishments mokuha pa jud ko og mga kuan kanang sa employees per department no. Kuti na kayo to. So ang ako to is nag-shortcut ra ko wala na ko nag per department gid so na ko haros sila kuha ra nako tong kuan sample nila pati ang mga kuan ilang mga heads no. So maupod na siya. Medyo kuti-kuti lang dyan ang multi-stage. Depende sa if dako ang scope sa imuha nga respondents or sa study as well. So, mo na no i-discuss mo pila ang total dayon unsa nga sampling method imuhang pilion no. Nahiuban nga gamay raman so mag total numeration or mag-purposive pod sila like for example, mag-purposive ko kay ang kanira man jung taga city tourism ang may makatubag sa ako ang study. So sila ang appropriate pod nga kuan ako nga respondents pag appropriate rather nga sampling method. Okay, wait lang kay ning dagan na siya. Okay. So after discussing no nga mo ni sampling method imong gipili. Okay, so from total population of 262 160 ra nya gamit ra siya Sloven's formula. Okay, kung maglibog Japon mo, narjud sa Sir Abeliar, no? Basta, kuan lang, kung magpa-consult mo sa Sir Abeliar, kanang masking tagadagan yung snack si Sir, no? Kaya dili man jud magpabayad og like statistician fee si Sir, not unless if you're already in thesis writing.
sa inyo nga and pwede raman mo pwede raman mo consult no og kanang online nga platform. Anyway, no naman puy ko ano naman puy mga chat GPT no. Yun lang i-ask like from this kind of study unsa yung appropriate nga sampling method ako ang pilion. No? Naraman pud na siya noon. Although we still ask the statistician for confirmation no lahi ra man jud if there's human intervention no, and I do believe nga mas maayo jud if naa jud ka ng tao nga mo double check because again AI can sometimes make mistakes. It is us who are actually training AI ha. That's why when oftentimes when we provide prompts in our chat GPT kanang it learns a certain pattern, di ba? Like say makabalo na sila sa imong pangalan no kay sige na kagkuan nga kanang write this and that no kabalo na sila nga for CSR you don't need to like specify it anymore in some of the prompts because you're training them no they have this pattern recognition no that's why algorithm works diba no like in marketing no and even in what you call this like in YouTube no oftentimes what is suggested to you are those from the algorithm no that's it's pattern recognition so sorry so pattern recognition so um mura na siya. You just try to ask ko ano kanang AI pero pwede na to siya confirm with the statistician or someone that you know nga kanang maayo sa statistics. And then ang yara gikuha no from the sample kay syempre ang total population is 262 nya 160 ra ang giselect niya as sample size no nya kanang Sovens formula ang iyang gigamit. So aside from a narrative discussion there should be again ha kung mag narrative discussion mo dire dapat na siya distribution of respondents. So, mo ni ang total population niya, and then mo niya siya iyang sample size. Yung mo ni percentage sa iyang sample size. Ang big N is the total population, the small n is the sample size. Kung APA na siya, wala na siya grid line supposedly ha. Wala pa ni naka-APA iya ha. Sa mag-APA, ta formatting, wala na siya grid lines. Okay, sorry. Kailan kay kura po ning ihatag sa inyo ha as sample. Okay. Now this one is where she got it wrong no. I think ang soft cop ang katong Word document no sakto-sakto sa iya ha no. Kaning table 1, just sa kuan lang ha, just sa correction. Ang table 1 niya nga label, hinahinaylan ako diri kay munaog manggod siya. Di ko ka scroll down using this one kay na ako yung video recording manggod. Kaning buttons kay sa gasamok. So ang table 1, dapat sa babaw siya ha, dili siya sa ubos. Kung figure to ang i-label like the schematic diagram, mo pa na siya nga time nga ibutang siya sa ubos, no? Pero kung table 1 gani like your distribution of respondents, your arbitrary table, lang. Patingala po ko nga kuan akong tutunan basta magtabi ko. Anyway, going back no. So ang table 1 should be at the top ha. Dili siya sa ubos ang iyang kanang mark label, dapat na siya sa babaw. Kani siya sayop na sa ubos iya ha. This is before the final defense pa man pud noon ni good. Okay. Yan lang. So going down, so muna siya na have the narrative discussion and then we also have the table. Then we have the research instrument, no? So kani siya kinahanglan pa nato himon ang questionnaire. Syempre no before po na to ni isulat ang complete na to nga narrative sa research instrument. So inyuhang research instrument is i-discuss man diri ang each of the parts like gi-break into 4 parts ang questionnaire niya then iyahan na pong gi-discuss one by one no unsa ang content on each part. So syempre dili makakasulat ani if you don't make the questionnaire yet. And then aside from that, no, naapod siya gi-discuss, like, for example, no, since this is a Likert scale, kaya gi-discuss mo sa first, sa second paragraph niya,
ang content of each parts, no? And then ang sa ikatulo na is the Likert scale with the arbitrary table, no? So importante siya nga natin arbitrary table. So for example, 5 Likert scale ang inyo, ha. Masinod pud ang 4 para wala na kanang mga like moderate or kanang neutral, no? Dapat kana jud, either you agree or you disagree or you consider it very high or low, no? Sa iyaha is ang iyahang arbitrary table is according to the 3 variables, no? So naman siya tulo ka variables with each indicators tagsa-tagsa. Okay, and then mo ni siya yung descriptive rating. Like kung mo answer sila sa sa ilahang questionnaire, mo ni siya ang iyang descriptive rating, and then mo yung mean range, ang scale 1 to 5, and then ang interpretation. So kung mo check abi siya og high, that means ang admin support nga gihatag sa mga teachers is highly effective. Okay, so if we look at the questionnaire here, I strongly agree no niya ano. Oh no, this is admin support. So, what they call this, answerable siya by strongly agree to strongly disagree. Again, pwede naman to siya tangtangon, no? Sa mo ang bago na pod nga kuan kay discuss na pod sa mo ang it's better to have like a 4-point Likert scale. So, muna next na pod nga batch, dili na ko magpa 5-point Likert scale nila, no? Ito na siyang tangtangon ang neutral to avoid nga kanang naay marag kanang middle nga kuan, no? Para mabalance to if mo agree ba sila or dili na ra jud ana, di ba? Pero wala unsure so dyan di sila mo answer if they agree or not, no? So mura na siya mabutang putag arbitrary table in our manuscript, no, when we discuss the questionnaire. Same goes with the second niya nga ko ano. Very high. So this is also based on strongly agree ni siya before, pero upon the discussion of the statistician, yung mangipailisan to very high, moderate, low. So again, when you make the questionnaire, also provide the arbitrary table. Before mo continue sa reliability and validity of the research instrument, no? So allow me to discuss first the questionnaire. So again, no, like what I've mentioned, it's very important that when we make the questionnaire, it should be aligned with your SOP. Mabito na ako mapavalidate in our letter sa validation na to, request for validation. Mag-insert na siya ang SOP. Kaya i-check mo na if it aligns to the questionnaire. If ang mga questions in your questionnaire makatubag ba siya sa SOP, sa objectives, no, research objectives nimo that is found in your statement of the problem. Okay. So, good sa taan ni una sa research informed consent form. So, syempre, mga adults naman niya, ha. So, wala na siya child assent form, no. Wala ako kapakita sa child assent form kanina. Atong last week, no. Kaya, nasa ko ang external hard drive, manggod. Ngitaunon pa to nako. So, mo ni siya ang research informed consent form. Syempre, ibutan ang name of the researcher, kamo man na siya, ang institution. Kaya this contains like all of the information about your research, and then also informing the respondent that they are actually free to withdraw their participation if they feel uncomfortable, no. So na-discuss na naman na nato sa ethical considerations, ha, katong pag last week. Okay? So, importante dyan ni kaayo siya, no? Every time that we let them answer a questionnaire, there should be a research informed consent form. So, again, no, na ay title sa study, and then, so man siya no, requirements sa imuhang program nga humanon, and then there's a short introduction, nga no, ang respondent ang fit, no, to answer the questionnaire, and then, unsay purpose sa research, na dapat imo dyan ang i-emphasize, and then the study procedure, pela ka minutes, no, so less than 15 per day. Kasi siya nakadaunting, I think it would be better to just say like, di kaya nakataas, so maybe in less than 10 minutes, mahuman na siya, no, or 5 minutes. Okay, potential risk and discomfort,
If they're uncomfortable, no, they can actually discuss it with the researcher and they can withdraw their participation. We do not coerce our respondents. And then potential benefits, i-discuss po na siya how your study can benefit the community or the society, or even the institution or the academe. So justice, no, just in case nga wala may kuan sa mga part is kanang we meet our like labi na sa ako ang time pod like online naman jud to no, so kung disaster ay wala ko load may hindi ko nga ka i-Gcash lang na mo ma'am misking kun na good misking tag G's na no igo ra jud sila makasulod mo answer ang sa uban like kung face to face so, provide ka og kanang kuan like tokens no. Ang sa kong estudyante kay mga ballpen man to lang gihatag. Pati sa in bulk no sa Shopee. Okay, and then also discuss to them nga how they will be given ample time no to be notified. And then wala po siya conflict of interest kay di man nimo tagag kwarta no. Nya di naman po nimo tagaan pod og token kung mahuman na sila answer, di man ingnon nga kanang sige na answer ba kay tagaan ti kag ko ano dili pod na siya. So after nakamuhatagan na no di mo sa pabalon. Or kung wala sila load mo na tagaan nimo sila load for example like taga G's no. Kanang kung isa ka answer for example, we give them the resources so that they may be able to participate in our study. But we do not coerce them. Then privacy and confidentiality, we inform them nga all of the information nga lang i-answer no ilang ibutang sa questionnaire will be kept in full confidentiality. Okay, and then saon pag kuan pod saon pag sa kanang discard no appeal pod na siya. Di pa di sunogon ha like paper shredder but for example or deletion. Okay? And then yung mga contact number raman pod. Then, mo na siya mo. Pero ipakita naman ako ninyo to last time, na siya gibalik. So, kuan na, ning sign si research participant, ning sign pod si kuan, si researcher. Nga na human na nag-discuss. Kung again, kung isa ka-attach sila ang questionnaire, silang signature ha, kung online siya, katulang na-agree button, no? I agree, I give my consent, may anak. Okay, so, mag-start na with the questionnaire. Syempre, we have the title, and then part 1 is the respondent's profile. Although, this is not essential. Kaayo sa iyahang part. Pwede mo ganito ito, putang pangalan, no? So, kani siya is, gibutan siya for the sake nga, ma-identify ra dyan na to, no? Kung asa siya nga school. Kani siya is optional po ni siya. Di naman nato siya kinahanglan dyan totally pangayoon kay wala man nakabutang sa iyahang SOP nga iyahang i-identify ang kuan ang profile. Okay, so ang profile sa iyahang respondents no dili mo po niya i-compare per school ang responses or per years of service or per gender no dili man siya para sa kaning sa ako ang study nga gina-compare nako siya like sa ako kay comparative siya so gi-compare nako siya according to male and female yan nino kay naka-align left lang na siya tungod kay APA manggod basta ang tiyon nga APA is align left di siya depende rin siya sa school kay mas ginadyo ko og justify limpyo manggod limpyo ang justify okay kani when assess as a whole ano po tong when assess according to age, sex, educational attainment, so naadiri sa to. Ano siya? Kalinggitingob lang ni siya, no? Wrong po ni siya, guys, kay pang final defense, ako giinan ko lang, kitsa may mo statistician, ganun mo manigi ko, ano, kay dapat isagregate jud ay nako ang per variables no di na ko pwede tingob si sex, age, employment status no diri kay gati na maran kay gikapoy nako so gitingob nako tanan no dili di pwede so gipa-separate and then separate discussion pud siya kay gitingob-tingob no gitingob nako og discuss tingob pud nako og table no so moon na siya namarats man kay ta so muna kanang konde siya segregate siya according to length of service no pero kanisa ko gibutangan ako siya bracket okay
Gibutangan ako mga bracket nga 1 to 3 years, 4 to 7, more than 7, so tulo-tulo lang kay makutasan po ta if kanang open-ended siya. Nakoy uban nga nakoy uban nga kung open-ended niya. Ako pa siyang gi-identify kay mao to. Unsa po nasulod sa utok sa ako ang validator sa that time nga ngano ilahad yung gipa open-ended kay ang akong advisor yamang ginabutangan og kanang naray choices ba nga gipatangtang, so open-ended na siya ang kaning length of service ug ang age niya. Pag-abot na nga mag-data analysis nako, natagbaw ko og classify, natagbaw ko grupo-grupo. So mo to nag-discuss mi sa statistician nga ato lang iduha like below 40 or 40 years above, then ang length of service ato lang ihapon nga mga 1 to 3 years. Kana uban months raman like kalabanan sa correspondence are contractual. Kanang tag 6 months 6 months no. So wala na lang magibutan diri tag 1 to 3 years na lang. Nya mao na siya. So they should be separated. So, at least mabalaan po na to na siya. Galing ang kanis, wala na miga frequency. Dito dayon mi sa mean. Kay, kada variable, napod biya ko'y sub-variables, no, or indicators, napa ko'y innovation, napa ko'y collaboration, napa ko'y customer centricity, no, nya, mutaa sa mut niya. Napa jud ta per variables, pa jud nga according to their demographic profiling. Oh, nya, kani under digital transformation pa lang ni, wala pa ang organizational culture ani, wala pa pod ang service quality. So, mauna, no? So, kote jud siya kung mag-comparative ta according to demographic profiling. Tagsa-tagsaon man siya nato ni siya. Tagsa-tagsaon pog interpret. Kani gitingob jud nako siya for the sake of, gikapoy nako. Kapoy kaayo. No? I don't suggest it. Pero kung ginahan ka nga miserable mong kinabuhi kay wala kay lingaw, pwede ra jud kaayo. No? But there are perks afterwards, no? I'm not saying it's a bad thing, but there are perks afterwards. Okay. Although there are schools man jud nga kanang kuan kanang ga diploma mill nya mga taga sila kanang science ra pero lahi ra jud ako ikaw molihok no. My graduate school research both in masters and doctorate gave me like a lot of like hardships no nga up to the point nga I really cried a lot gisin ako manuscript because I have to admit no I'm not really kanang ingana jud ka kuan sa into research ba like na po bitaw malipay panalagsa no pero Mamanjud na siya. Mamanjud na pinnacle sa ato ang kuan. Research, I mean, sa ato ang graduate school, jud ato nga journey. It's actually research, no? And to publish. To contribute to the body of knowledge. To contribute to the academe, no? So, mamanjud na siya. Bago na paninggawa si Ched, di ba? Nga, remind nga there should be publication as a requirement. Dili lang dapat nga nakasubmit lang ka, dapat accepted siya sa research journal as part of the requirements for graduation. So, research is basically part na jud sa ato ang kinabuhi as a not only as a graduate school student but those who are also kanang kung ano ka pursue og kanang higher pa jud nga kon silang career. Okay, anyway, balik ta, no? Tabian. So, mo continue sa ko diri sa profiling pa ta, no? Tabian kaayo. So, diri na ta sa part 2, no? So, atong lantaw nang yang SOP ha kay para ma-remember ta na. Sige, sige ko balikan ni naka-remember naman siguro ko but for the sake na lang jud nga okay, we'll just go back to that. I don't know. Scrolled too far na. Saan naman to? Nara. Okay. After sa conceptual. Okay, diba? Remember yung SOP, diba? Naman, nagsubmit naman mo ani, no? So, ang iyaha, diba, is kanang tulo ka book variables niya, no? Usa ka book independent, do ka book independent. Nya, kada variable pa dyan, napadod siya yung mga characteristics, aspects, no? Sub-variables. So, yahat tagtulot at not exactly tulo na po uban tag-upat, no? So, yung admin support, tulo ka buok, ang iyahang kon kay syempre, di ba, ito namang gibalik-balik ni sulti from the beginning of time pa jud no nga, basta gani mo measure tag usa ka variable, it is too broad if siya lang alone, no? Dapat mo set jud taog ka ng mga kuan kanang sa tagani kanang certain aspects ra nga diri ra siya kutob pag mention yung admin support diri ra nga areas no kidako biya kay siya very broad biya kayo siya so para sa ni admin support so kanira nga tulo ka areas no nya professional contentment kanira pong tulo ka areas kay mo tag contentment like it's broad like you have to be specific so asa ra nga areas no sa professional contentment nya
pinanindot ra siya, no? Job satisfaction naman dyan, hay. Ano man panalis nga, you look for kayang kuan. Other words for job satisfaction, kay, ang professional contentment, job satisfaction is very kanang mainstream na. Nangita po may mga social nga word nga ipuli, no? So, tulo ka buok, pod na siya, and then pang mga teacher retention, no? Duha ka buok, no? Intention to stay and commitment to the institution. So, mora ni siya. Kani mo significant relationship, di na to himuan og questionnaire. Kay, ato man hypothesis testing, no? Mag-ANOVA ta, mag-t-test, no? Mag-person product moment correlation, no? Depende na kung unsay kuan ni statistician. Okay. Kumasa po kayo si Torrent. Okay, wait lang. It's here. So, the first one is admin support, diba? There are 3 areas nga i-cover niya. Professional development, and then workload management, and stress reduction intervention. So, the main reason why we only suggest 5 for each of the indicators is that if daghan gani kaayo, kapuya na si respondent niya. I think I mentioned this one na ingon na po nako nin last week nga kung taas kaayo ang mga questions patakaan ra na nila patakaan lang gid nila nga gamay ra kayong question ay uban nga lisod pa kay paansira no ma-experience rin ninyo no kay labi na sa ko it took me 2 months no both in my doctorate and my masters nga kanang magpa-answer og questionnaire no nga kanang samukan okay dugay kaayo sila mo submit di ta ka mo forward no sige tag remind nga ma'am ano niya ako kay dili man ko ulawon baga man jud kog nang magsigira jud kog samok-samok magyo ingon nga kay mo lang mag-research sa dito ta pwede ulawon ta nga kanang ay dili lang ko mo sige remind kay basin samukon jud na nimo sila no ako ginasamok siya ko nga kanang mo remind lang ko ma'am ano kay kanang mo final defense na manggug ko sa kuan ano sa kay ko na to nag-survey ato mga May nya June ba ko ato nag-defense. Nalimot na jud ko. Nalimot na ko basta mga yung ana no. Or June ba ko ato nag-defense July basta ka ng mga May pa to nagkuan kay May pa na nano kong questionnaire niya. Dugay kay ko na human og survey. Di siya kog pakilooy ato nya magsamok-samok niya. Advantage pa ako magsamok-samok kay teacher man namo ang kuan si Ma'am Jan paran man to amo ang so man ko ma'am kay pwede forward lang sa imong mga kauban sa tourism sa mga tourism officers lain-lain nga mga kuan. So mo jud na siya. Sa inyo masters kay you're fortunate enough nga kanang like for example usa lang ka area okay ra na siya pag abot na mag-doctorate na mo pohon no dako na po kay na ang scope mo so magsamok jud kaan na ano. Tapos ako sa akong time dali ra kay motor ako magturok City Hall magtukog ka ng co-op sa ng teachers kay naman sa accommodation dira. No, agtuko sa mga lain-lain nga mga accommodation mangutana na. Pag-abot og pandemic, di na ako excuse nga mag-online. Sa inyo, okay rag online. Kay convenient siya kayo na siya. Pero mas may po ng face-to-face kay mabantayan ninyo. Within the day, mahuman naman nag-survey kay nyo rang hulaton. Depende na if tarayan po mo, if tarayan mo nga, unya lala nga, dili pa mo madugay. So, muna siya na may instrument, inyong instructions. So, dapat klaro nga na, dili kay taas kaayo ha, like, sakto-sakto lang siya ang length sa inyong instructions kay tamaran na mamasa, no? Tamaran siya na mabasa ang mga respondents. Kanya, kung indigenous gani nga community, inyong respondent, bisayaon dyan na ninyo. Pero, inikabot sa manuscript ha, pwede ra English, pero translate na. Again, like, I think I've mentioned this one last week. That happened with my researchers no, mga tourism ibisaya nila kailang mga respondents are like some of them are from indigenous communities man siya so translate ra nila to Bisaya so mo na siya 5 questions again no double barrel questions palihog lang kay you cannot ask 2 things within one statement. Like what I've mentioned that previously pa jud kasi balik ani. Yeah, maski sana ko balik na radya po mo submit na ko og questionnaire nga na double barrel, no? So, if you are tempted to ask 2 things, always like transfer that to the next statement na lang. You can do there are two types of questionnaire. There is self-made or researcher-made na apoy standardized. But even though that we apply standardized, like a percentage of that, like for example, like 50% of that, imo hanggi adopt sa imong study, imo mo biyadya po nang i-tweak gamay, imo biyadya po nang i-face-to-face gamay para mo align sa imong research kay dili tanan nga mga standardized dira like para sa nang nakigdebate na ko to no kay ako nga
na kay mga questions lagi diri sir nga kuan kanang wala siya part as variable sa imong SOP. Siya standardized man na ma'am gikan man na sa kuan man na lagi sir. Pero kung mag survey man gud ta, nay ubang mga pangutana diri nga wala ni align sa imong statement of the problem, useless ra kay siya. Kung mag content validity ta, mag content validation ta no, i-remove na siya kay syempre kung mag content validation ta, i-check man na ang per question if this is necessary or relevant or unnecessary na pwede ra tangon. No, i-check biya pod na nimo no, imo man na ikuan kung nya dili man na nimo proceed og kanang survey or i-pilot testing kung dili to ma-perfect tanan nga kuan kung nagani usa dira nga dili siya pon siya unnecessary kon i-remove nimo i-revalidate na pud nimo sige ra kag validate na after tug unom ka bulan akong validation tungod ana wala ko kahilakon kay sige na ko balik-balik sige ra ko kahilakon na kay ko tatangtangan ni na mo na siya ang life no sa research kay sige ko kanang alaw ko sa mama undang na ko man ana kay last, imagine mo, 2024 pa ko gasugod og validation, abda ko 2025, nang larga na lang mi og Thailand ato, nabtan mig ka ng March, no? Gahilak-hilak, gasa ko na Japan ko sa kong validation, kay sigbalik-balik, kay sila ko hilak, kay kaunom, kapito, gipabalik-balik, yung usahay ka ng, ay, wala ang mga validators, sana, maudro na siya, no? So, to avoid that, ayaw na lang dyan pag double barrel, no? Kay para madali siya, ano, nasuyo ko yung classmate ato, kay, dali ra kayo siya na kuan ng mga sa kabulan man na siya no yun so manimuday na ba sa ko sa una kay tag-unom 5 ka bulan no nya sibak balik mapungot na ko nya kasab-an pa ta di ba mo man jud na so mag-avoid tag double barrel okay nya ako mag-standardize mo kay ako ato pag una nag-standardize ko nya naglisod kay ako pang i-revise nya di man jud siya mapasok sa banga no so nagkuan kog ako nag self-made na lang ko anyway muagi man jud na siya validation kaya ito ibutang standardized lagi siya pero na ibang items dira nga dili jud siya necessary so mo na siya siyang i-revise mo na siya gi-adapt ra nimo ba kay ang idea gi-adapt ra nimo from kaning research instrument imo rang gi-tweak no para sa lang I received an email before from a graduate school student and MSU kay ito sa MSU ga conduct pod siya og kanang masters pa niya to nga thesis niya my tourism so gi-ask ko niya sa full article kay when we publish man gud our research journal wala mi anay kuan kanang dili siya full like na uban tag 14 pages lang or 21 pages lang kuan out of 100 plus nya wala ilabot ang questionnaire so di siya kakita sa full document so gi-PM ko ni ako nag-email siya nako nya kanang i-cite ra daw ko nako nya mo happy ra pod ko kay kanang kung i-cite ko niya at least madungan akong mga like kanang H-index ako ang citations pud sa akong Google Scholar nga kuan nga account or profile so mauna nya iyarang gi-revise no dili man ri exactly tanan kay gilantaw man po nako yung manuscript for approval before pod niya iko nga mo ni siya akong diri nako nga mga among mga questionnaire kay na diri uban diri nga kung gipang inject kana so totally it's a totally different questionnaire although na ay ubang parts nga very similar to mine pero iya jung gi adopt sa iyaha no sa una ako am gong mindset sa una gud nga ay okay ra siguro dili i-validate oy kay standardized bitaw nya in like in a practical or in a realistic ko dili budget tanan magamit nimo sa uban nga questionnaire nga ga-exist so even in like in the SERVQUAL model like one of my students use like the SERVQUAL nga mag checklist nagi-revise ba nila kay syempre ang ilahang study is about like the accommodation sector the others is more into like the integration of sustainable practices how it affects service quality mga yung ana so mo na nga maski ma-standardize sa Japon mo adopt it slightly to your study butang lang mo diri sa babaw nga the administrative support slightly adapted from then APA citation na dayon slightly adapted from butang din mo kanang reference din dira kinsa ni nga study tanan no so mauna then kung mag double barrel ta ha nga sa pa may nabi ka nga the school supports my pursuit of higher learning and professional development or personal development or the school supports my pursuit of higher learning and kanang
yung mental wellness sabi niya or something, no, or anything nga kanang murag lahi siya sa higher learning. Oh, so dili na siya, double barrel na siya. Imo siyang i-move sa next na lang po na question. Una po ko atong ko ano, like one of my questions ato po sa una is San Carlos City has various souvenir shops, pasalubong centers, but akong mention na to last time. Dili man na sila parihas, no. So separate po na siya nga question. And then kaniya rang gi-shortcut SA for strongly agree, for agree, and is neutral per kung kamo na pahimon ako. Ayun na lang pag 5 point ha, tantangan lang si neutral. 4 point Likert scale na lang mo. Next na po niya is kanina po, no, workload management, lima rin Japan ka question. So, yarang gidikit-dikit. Per limpyo siya, at least wala na break yung paragraph. Nakita ninyo, paragraph, iyahang table, no? Do not break your tables, okay? Next na po niya is kani. So, second yan nga variable. This is the first dependent variable. The first one, magod part 2, was the independent variable. No, yung dependent variable is professional contentment o kuan length of service, I think, no? Length of service niya or intention to stay ba tong sa to nakuan ako. Teacher retention, sorry. Teacher retention. So tulo ka buok ra Japon, na Japon very short Japon nga kuan pwede gani the same man nga instruction. Again, if it's adapted from a different study na po, slightly adapted from, then mo na po niyang mga indicators nor kanang iyahang mga aspects. 5 Japon ka questions. Makita dyan na ninyo nga wala dyan siya double barrel questions. And then also, muna na pinaka-last na katong teacher retention na. Then na po 5 point Likert scale. And then the questions for each of the aspects. Per 4 point lang ta ha sa inyo ha. Lagi niya na-crop na niya ang kanang thank you for your participation. Buto siya mo nag-thank you for your participation sa last. Mura na siya ang questionnaire. Panghuman na mo ani og himo. You can do also self-made. Kay a lot of AI tools can help you generate. But again, i-upload man sila po nato na sa ato ang ginatawag nga kuan kanang sa tawag ni Turnitin. Palihog lang ta i-rephrase lang pod, no? Kamo na po i-type. Dili na ta magtinamaran nga copy-paste lang ta, ha? Madakpan dyan ta ni Turnitin, no? Wala pa na ako na Turnitin ninyo hang submissions kay kato pa man tong correction. Pero, masubmit agad mo sa full paper, agyan na to nag-Turnitin, ha? Kay madakpan dyan, biya dyan siya ni Turnitin. Gamay lang dyan nga kuan. No? So, parehas ani akong mga estudyante kanina na short lang pero taas po kay AI writing no nya gina-rephrase lang jud nako sige pa rephrase ako nila ko i-rephrase mo na nag-lower ilahang AI writing dali ra po kay na-approve ang ilahang study sa research journal no pati na similarity test dapat nubo lower than 15 dapat no lahat tag 5 7 so before nako ihatag sa grammarian gina similarity test po nako then ako ang ginahatag nila ang report then ako pa yung ginapa-revise no wala tulgan na akong mga estudyante kay need man pod na no tistawhay na sila pag abot na og publication ma'am tong end goal ay abot ta sa kan results and discussion na siya. Kasi results and discussion, dali raman niya siya, no? Imo ramang i-discuss ang kani kay dapat highest and lowest raman niya siya, no? Ang results raman after your survey, then arrange it also according to highest and lowest responses. So, wala siya na-arrange pa mo. Dapat 68 niya siya dapat. Okay, balik ta. Okay, so once that you are done making the questionnaire, isulat na po na nimo. Imo na mong i-describe one by one, no? In full detail the contents of your questionnaire based on each parts. Like the first part is the profile, second part is the first variable, third part of the questionnaire is the second variable, and then the fourth part of the questionnaire is the third variable. Then manamantaan nino sa arbitrary table. Then kani siya wala pa man ta no di
ako lang siya i-discuss lang, pero dili pa jud siya part sa inyong concept paper. Ang validation and reliability should be like during na nga kanang mahuman mo sa pre-oral defense nya una dyan na dapat mag pre-oral defense mo kay naman ay mga suggestions abi si panel with regards to the revisions of your questionnaire. Pag human na nila og kanang na sila ipa-revise, usa pa ka magpa-test of validity, dayon magpa-test of reliability or mag-pilot testing ka. So once it is like high valid or very high valid or kanang with like high validity ang result sa imuha nga questionnaire, usa pa ka mag-pilot testing. So at least 30 ka buok respondents na no, not coming from your original pool of respondents ha. Like if you're in San Carlos, it should be like in a different city, for example. Dayon, once kani nga sa Cronbox Alpha nimo nga result no sa imong test of reliability, okay raman siya, taas ra pud siya, high reliability raman siya, usa kang magpapirma for ethics clearance. Meaning, ning undergo na siya validation o reliability and na-check na pud sa imong mga panelists. Dayon, once they will sign the ethics clearance, you are now free to conduct the survey. Okay, so kani i-discuss raman ni siya ang iyang validation result o kung sa ang process sa pagpa-validate o sa test of reliability. For now, wala pa man mo na no, so you just leave this blank, no, wala lang sa entirely. Kaya you can write this if wala pa mo conduct og validation og reliability. But just a discussion lang, no, in case nga magsulat na mo. And then for data gathering, this is again no, a step-by-step projud ni siya. Na-discuss na ako ni atong pag last week. So, sila kay school man no, so sa division jud sila. Dali po kito siya na-publish. Muni ako ang kuan klasa. Ang tip pod para dali siya ma-publish sa high impact journal is that ang iyaha ganing mga letters or transmittal letters signed jud siya nya kompleto. Meaning na like hold siya legitimacy ang study and then maka-contribute siya sa inyo nga kuan kay labi nagnapa jud mo yung mga development plan nga naka-attach pud sa inyong manuscript, no? So dali kayo siya like kanang mga high impact journals, dali kayo sa ilaha. Labi na mga international nga mga journals. So nagkuan sila og letter. Naman po dili mga transmittal letter makita ninyo unya sa kani nga sample. So, once nga mo hatag sila og letter, dayon mo na no, kanang na-approve na, inform nila ang lahang mga respondents, na-inform consent, na okay na pud sila, mag-survey mo, pag human og survey, i-collect, i-tabulate, i-interpret. Nara na siya. Mara na ang discussion sa inyo hang data collection. Nara na siya, kanang pasunod ha niya, kanang kuan jud siya kana masyag story jud bang kanang pasunod no ang process no wala giambak pud nga procedure tanan gi-discuss pud na ninyo since wala pa man mo nag-conduct kanino kay concept paper pa ni siya future lang usa na upon approval the data will be collected o mga ana ba no kay wala pa man mo nakahuman sa study so tanan will be in future tense because it is still like in the works pa man no proposal pa man pud siya. So next data analysis. So unsa inyo hang appropriate tools no for descriptive statistics for each of the like frequency, percentage distribution, weighted mean, standard deviation, and then kung na mo inferential na pud mo no kay katong significant difference, significant relationship, so na po na yung mga appropriate statistical tools for that. Okay, so you just write here unsay appropriate statistical tool or statistical treatment yung gamiton. Like to answer questions 1 to 3 o mo mga following statistical tools gigamit and then to answer questions 4 and 5 person product moment correlation ang gigamit. Okay, so descriptive and correlational analysis. Kay descriptive correlational man iyahang study. So mara na ang inyuhang statistical treatment no nga portion, i-discuss ninyo sa appropriate statistical tool. Then, nakakuan lang siya, naka-paragraph form lang siya. And then, ang pinakala, syempre, is the ethical consideration. So, naka-paragraph lang siya, no? I-discuss na nimo nga kanang how would you ensure nga ethical ang process sa pag-collect og data, and then how do you make sure nga na-inform og maayo ato ang mga respondents. Although we already have the research informed consent form, ayaw siya ibutang under sa questionnaire ha. The
the main nga kanang errors, no, or the main nga mistakes ang ginahimo sa uban nga when they submit the manuscript, they insert the research informed consent form and the questionnaire sa research instrument nga portion. No, the questionnaire and the research informed consent form should be after the reference list. No, naka-appendices na siya, dili siya apart na sa manuscript due dito sa body sa chapter 2 nimo. So ang sa chapter 2 nga research instrument should only be the narrative discussion ra jud siya. The ethical considerations, mara man gidiscuss na lang unsay mga process nimo to ensure confidentiality of the data that is being collected, and also how will you delete, no, or discard of the collected data once you are done with the study, and to ensure also nga dili pud ma-put at risk imong respondents. So mara man na, no, pwede po niyo kuan as a sample or reference. Then that's it. Mananata sa chapter 2, no? Mura man na siya. Then ang results and discussion, yara man ako mag-survey na dyan mo niya. Concept paper pa man ni. So, unya na lang. Basta ang probably around, wait lang. Wala pa po di ko sa 18. Sorry. 28 pre-defense, 11 is the defense of the third year, 18 is our outreach program. Ay, hapon pa man na imong outreach program, so pwede ra siya di ay. Pwede ra siya dahi, oy, mabuntag, makamit pa ko ninyo. Kadali, lang jud kaayo, pero magdali ra po ko anak kayo. Naman may outreach program sa hapon sa mga adopted barangay, no, sa Greenville. So, kaning research chapter 3 and 4, no, discuss ako very short ana, ini ka April 18 na lang siguro. Pero, kuha naman siya kanang run through lang kay, wala pa man mo nag-conduct, at least aware lang mo kung sa'y unod niya usually. Na siya mga summary tables lang pod. And then also sa chapter 4, no, patraman ni ka chapter, then mana you're done na dayon. Chapter 4 ana is summary findings. Pero dito mo pasulaton ani ha, just a discussion lang. Ang kung pasulaton ni is 1 and 2 raman. So unsa ni sila, no, maginhawa na siya ko sa chapter 4 na ng mga summary of findings na kung salamat man na kanuana na may mark end part na siya nga mark makaginhawa na kung kanina po kutay pod ni ang chapter 3 sulato, no, kaning koan sa to results and discussions. Okay, again ha, please make sure some of you did not provide APA 7th edition format nga reference list. So wait lang sa to kani kay maning development plan. Are you to alphabetically palihog lang ha nya nga ni ba hanging by 2 dili nimo siya i-justify, dapat gani nakatupong pa ni diri gani o tupong ni siya diri tupong nya naka-justify naka hanging by 2, so the last name and only initials of the first name of the authors. Then kung sa in-text citation or sa parenthetical citation na to is only the last name and then the year published, so reference list is complete na jud siya. Then you have the year, no, enclosed in a parenthesis. You have the title of the article, where it is published, and also if na siya issue number, volume number, ibutang na po dira. Pero kung wala, okay ra, wala. And then also the DOI or the digital object identifier. Okay. And then some of you italicize like everything, only italicize the name of the journal. So for example, no, ang uban diri nga mga references niya wala naka-italicize, only those who are published in international research journals or research journals like International Journal of Environmental Research, International Journal of Disability Development Education. So kaning mga journals mo ra po na iyang gi-italicize. Okay, so please follow this format ha, kay some of you have not been submitting reference list and some of you did not follow the correct format as well. Okay? So, maora na siya. Nakasabot ra tanan. Nya, maora na siya ang ato ang pagpasunod kay muhatag lapog ko og ko ano kanang sample. Kung lang i-upload pod siguro para kabalo na mo sa itsura sa inyong methodology. Full paper lang pod sa kong student. And then again, no, the deadline for this would be on April 18. April 18 or 11, no? Pinakasayo is 11. Tulo kasi mana rin supposedly niya siya. Pinakadugay is 18. Pinakasayo is April 11 for your methodology. And then the entire complete paper now will be on April 30. Katunang na yung mga corrections and all.
Okay, so do you have any questions or clarifications with regards to like the methodology as well as our schedules? Wala ra? If wala ra man, you can just like click the heart button for confirmation nga nakasabot ra mo, everything is good, okay na tanan. Okay, thank you so much. Wait lang. Okay. So again, please be mindful of the deadlines and also the proper formatting. And then, like what I've mentioned, for those who just came in, nga wala nakaabot sa kong gi-discuss kanina, I will not be around on the 28th. There is a redefense for the 4th year na IT students, and then also on April 11 because there is also a proposal defense put sa mga 3rd year. So medyo kuan should me ana no mapuno-puno pod among scads. Okay? So that would be all naman this morning. Thank you so much everyone. Attendance will be photographed pod in my attendance checker. I was not able to send the attendance last week per karna ko lang isend ron. Kay gadali jud ko last week pod. Okay, so since wala na may mga questions tanan, we will end our class with a prayer. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Rita, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, everyone, and I will see you in April na. Okay? Thank you. Bye-bye, everyone.